Ang mayaman kong asawa. 2,371 ang pinaghalong demonic na tubig. Salamat sa tulong mo. Ang munting monghe ay yumuko ng may paggalang kay Chinyu. Gayunpaman, sa kanyang diskarte sa pagtakas ngayon lang, dapat na siyang makatakas kahit na hindi kumilos si Chinyu. Ang pangalan ko ay Chinyu. Maaari ko bang malaman kung paano ka haharapin, Master? Tinitigan ni Chinyu ang munting monghe sa harapan niya. Kahit na siya ay mukhang napakabata, binigyan niya si Chinyu ng pakiramdam na naranasan niya ang mga pagbabago sa buhay. Tawagin mo na lang akong Chenji siya. Kami ng aking Panginoon ay nagtatanim sa malalim na kabundukan. Sa pagkakaroon ng premonition ng isang malaking pagbabago sa landas ng langit, pinahintulutan ako ng aking Panginoon na lumabas upang maranasan ang mortal na mundo. Bahagyang yumoko muli si Chenji siya. Master Chen, paano ginamit ng general ng lahi ng halimaw na iyon ang kapangyarihan na nalampasan ang landas ng langit nang hindi nagdusa ng backlash? Tanong ni Chinyu na may pagdududa. Hindi niya nang ahas na maliitin ang munting monghe na ito. Siya ay may katulad na pakiramdam kapag kaharap ang masamang tagapaglipol, si Teng Zisho, at ang iba pa, na hindi maarap. Ang mundo ng tao, ang lahi ng demonyo at ang halimaw, at ang lahi ng multo ay may kanya-kanyang path of heaven. Katulad ng mga bansa ng sangkatauhan, sila ay nahati at nagkakaisa. Ngayon, ang path of heaven ng lahi ng halimaw ay dahan-daang pinigilan ang mga lahi ng tao. Sa makatuwid, ang lahi ng halimaw ay maaaring maglabas ng kapangyarihan na nalampasan ang path of heaven sa loob ng maikling sandali pagkatapos ng ritual, ngunit ito ay hindi magtatagal pagkatapos ng ritual. Ang munting monghe ay tila may malalim na pagkaunawa sa kapangyarihan ng landas ng langit. Halos walang pag-aalinlangan niyang sinagot ang tanong ni Chinyu. Kailan bababa ang gintong landas ng langit ng sangkatauhan? Hindi mabubunyag ang mga lihim ng langit. Hindi rin ako sigurado. Umiling ang munting monghe. Ano ang iyong mga plano sa magulong mundong ito? Tila ayaw niyang pag-isipan pa ang tanong at ibinaling ang tingin sa ibang lugar. I want to accomplish my things first. Baka bumalik ako or humanap ako ng secret place to live in seclusion. Mahinang sabi ni Chinyu. Halos 100 taon na ang lumipas, at kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako at ibalik ang tandang babaeng iyon. Sa magulong panahon, walang makakatakas sa mga sakuna. Nakikita ko na hindi mo isinama ang iyong kaluluwa sa landas ng langit, ngunit mayroon kang kapangyarihan ng kapigatian. Ikaw ba ay gagawa ng sarili mong landas? Ang munting monghe ay hindi tumingin kay Chinyu at hindi man lang siya pinagmamasdan ng kanyang banal na kahulugan, ngunit masasabi niya ang landas ng paglilinang ni Chinyu. Dahil dito, labis na nabigla si Chinyu. Upang maabot ang puntong ito, tiyak na tiniis mo ang hindi mabilang na mga paghihirap, at ito ang resulta ngayon. Ang pagsasanib ng glazed holy body at ang magulong banal na katawan ay dapat ang una sa nakalipas na 5 taon ng Path of Heaven, Rano BS. Bulalas muli ng munting monghe. Hinampis niya ang kanyang palad patungo kay Chinyu. Hindi siya gumamit ng anumang espiritual na enerhiya kundi ang kanyang pisikal na lakas, na nagtuturo kay Chinyu. Habang nag-aaway ang dalawa, parang pinalipad lang si Chinyu ng walang kapantay na puwersa. Paglapag niya ay naramdaman na lamang niya ang pag-ikot ng dugo sa kanyang katawan. Ang katawan ay kasing misteryoso ng malalawak at walang hanggan na mga bituin, at higit pa para sa iyo. Ang magulong katawan ay nilalamon din ang lahat ng mahahalagang enerhiya ng mga maharlikang pamilya, at ang glazed holy body ang pinakamalakas na katawan ng pagtatanggol. Maaari mong tuklasin hanggang sa nilalaman ng iyong puso sa paglikha ng iyong landas. Mahinang sabi ng munting monghe. Master Chen, hanggang saan uunlad ang mundong ito? Napabuntong hininga na tanong ni Chinyu. Napakaraming patayan ang kanyang nakita nang tumawid sa maraming eroplano kamakailan. Kahit na akala niya ay kasing solid ng bato ang kanyang puso,
hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Ang balanse ng Path of Heaven ng apat na lahi ay nag-ambala. Ang lahi ng tao ay nasa bingit ng pagkalipol, at ang mga kaluluwa ay bumalik sa kaharian ng mga multo. Ang lahi ng demonyo ay nakakuha ng kosmikong swerte, at ang magulong layunin ng pagpatay ng digmaan ay kabilang sa lahi ng halimaw. Sa kasalukuyan, lumilitaw na ang tatlong lahi ay nagsanib puwersa. Ngumiti ng mapait ang munting monghe. Masyadong matagal nang nasa tuktok ang sangkatauhan at sinakop ang halos lahat ng enerhiya ng landas ng langit. Sa kasagsagan nito, lumitaw ang 10 Immortal Emperors. Ngayong nagsimula na ang ikot ng sanhi at epekto, at nagsimula ng hamina ang kosmikong swerte ng sangkatauhan. Dapat samantalahin ng tatlong lahi ang pagkakataong ito. Kung hindi, masusupol muli ang sangkatauhan kapag ang sangkatauhan. Umiling ang munting monghe at nagpatuloy. May hinahanap sa lahog ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Noon, ang lahi ng halimaw ay hindi makalusot sa eroplano ng tao dahil sa planar suppression. Ngayon na ang planar suppression ay nagsimulang hamina, ang halimaw na lahi ay magpapatuloy lamang sa pag-atake at magiging mas malakas sa digmaan. Napabuntong hininga ang munting monghe. Sana masyadong malayo ang tingin ko. Magkikita pa tayo kung papayag ang tadhana. Nang matapos siyang magsalita, binalot siya ng liwanag ni Buddha. Pagkatapos ay nawala siya sa kinaroroonan niya. Bumalik lang sa katinoan si Qin Yu pagkaraan ng mahabang panahon. Ang pakikipagtagpo niya sa munting monghe ay parang panaginip. Masyadong nakakaloka ang sinabi niya. Gayunpaman, sa kasalukuyang Qin Yu, tila wala silang kinalaman sa kanya. Ang pinakakakilakilabot na puwersa sa banal na rehiyon ay ang pagnanakaw pa rin ng mga mapagkukunan sa purgatorio. Ano ang kaya niyang gawin mag-isa? Naalala niya ang pisikal na sagupaan nila ni Chen Ji siya ngayon. Bakit kaya niyang labanan ang kanyang banal na katawan gamit ang kanyang pisikal na lakas? Si Qin Yu ay medyo nalilito. Naramdaman niya kay Chen na tila pinaalalahanan siya ni Jisha, ngunit hindi niya naintindihan ang puntong iyon. Matapos ang mahabang panahon na pag-iisip, wala pa rin siyang natuklasan. Inilagay niya ang kanyang mga iniisip sa braso ng general. Ang brasong ito ay naglalaman ng napakalakas na magic power. Maingat na sinuri ni Qin Yu ang braso at natuklasan na ito ay napakalakas. Hindi niya alam kung anong uri ng body tempering technique ang ginamit nito. Ang lakas na iyon ay dapat lamang na bahagyang mahina kaysa sa banal na katawan ni Chang Mang. Ang landas ng paglilinang ng lahi ng halimaw ay tila ang pisikal na katawan. Hindi gumagamit ng anumang mga diskarte. Ang huling pag-atake ng Monster Race General ay puro pisikal na lakas. Hinawakan niya ang braso at muling inikot ang Tracheles Immortal Scripture. Ang braso ay naging elemental na enerhiya ng isang napakalaki na halimaw na sumisikat sa hangin. Ang antas ng demonyong Qi na ito ay maraming beses na mas dalisay kaysa sa mga nakaraang sundalo ng lahi ng halimaw. Nagdulot ito ng kaunting pag-aalinlangan ni Qin Yu. Siya ay nagkaroon ng matagal na takot mula sa marahas na pagsabog kapag sinisipsip ang demonyong Qi dati. Gayunpaman, sa lakas ng kanyang katawan, kahit na 10 beses na mas malakas ang pagsabog, magdudulot lamang ito ng matinding pinsala sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Qin Yu at hinigop ang purong demonyong Qi sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang magulong Qi sa kanyang katawan ay lumundag ng marahas. Ang lahat ng mga ugat sa kanyang ulo at katawan ay umbok, at ang marahas na magulong Qi ay mabangis na sumabog patungo sa demonyong Qi. Sa sandaling lumunin siya ng demonyong Qi, isang pagsabog na nakakasira ng lupa ang sumabog mula sa katawan ni Qin Yu. Ang nakatatakot na kapangyarihang iyon ay agad na naililipat sa mga paa at buto ni Qin Yu. Napatapak si Qin Yu, at isang napakalaking hukay ang lumitaw sa lupa kaagad.
Ang nakakatakot na puwersa ng pagsabog ay bumangon sa kanyang braso, at malakas itong ibinagsak ni Chinyu sa kalangitan. Sa isang iglap, nagbago ang hangin at mga ulap, at dahan-daang bumukas ang pintuan ng landas ng langit. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Ang bakas ng kapangyarihan na ito ay talagang lumampas sa limitasyon. Pilit niyang binawi ang kalahati ng lakas. Noon lang unti-unting nawala ang Golden Gate, at pagkaraan ng mahabang panahon ay kumalma ang internal chi sa kanyang katawan. Ang kanyang mga tadyang ay natatakpan ng mga bitek, at ang mga selula at mga daluyan ng dugo sa paligid ng pagsabog ay ganap na nasira. Hindi mabilang na vital energy ang pumasok sa kanyang katawan at mabilis na pinagaling ang kanyang mga sugat. Sa kanyang dantian, lumulutang ang isang patak ng berde at itim na tubig. Tila ito ay isang likido na ginawa ng pinaghalong demonyong chi at magulong vital energy. Naglalaman ito ng napakalaking nakakatakot na kapangyarihan ng pagsabog. Kung ang patak na ito ng pinaghalong tubig ng demonyo ay pumasok sa kanyang dantian, tiyak na magdudulot ito ng napakalaking pagsabog ng kapangyarihan, tulad ng dati. Gayunpaman, maaaring hindi makayanan ng kanyang katawan ang kapangyarihang iyon. 2,372 ang grand ritual ng halimaw na lahi. No wonder that monk said the chaotic chi can contain all vital energy. Mukhang ito ang tinutukoy niya. Medyo natauhan si Chinyu. Hindi pa siya nakaka-absorb ng demonyong chi noon. Ang espiritual na enerhiya na nabuo pagkatapos ng halo na ito ay tinawag na bagong magulong chi. Kung makakaipon pa siya ng mas sariwang magulong enerhiya sa kanyang katawan sa hinaharap, tiyak na ito ay gaganap ng isang nakakatakot na papel sa isang kritikal na sandali. Ang pagbaba ng kapangyarihang ito ay maaaring magpapahintulot sa kanyang lakas na maabot ang kapangyarihan ng kapigatian. Kahit saglit lang, sapat na. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat. Matapos makuha ang napakaraming espiritual na enerhiya at ang mga bitek sa glazed holy body ay nabawi, ito ay naging mas matigas kaysa dati. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng paglilinang ay talagang nagpapataas ng lakas ng kanyang glazed holy body. Kuwit. Sa pamilyang yan sa Mount Donghuang. Tito Yan, totoo ba ang sinabi mo? Si Chinyu ay talagang lumaban sa 9 na tao na nag-iisa at kay ni Wu Xiao. Mahigpit na tinakpan ni Yan Ruizo ang kanyang bibig, at kitang-kita sa lahat ang saya sa kanyang mukha. Miss Yan, ang banal na Panginoon ng pamilya ni ay nagpadala ng isang tao upang humingi ng paliwanag. Walang magawang sabi ni Uncle Yan, nakita ang kasabikan ni Yan Ruizo. Hayaan mo silang magtanong. Pinukaw ng kanilang pamilya si Chinyu, kaya ano ang kinalaman nito sa atin? Si Yan Ruizo ay nakalubog pa rin sa balita, sa tingin nito ay hindi ka panipaniwala. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Chinyu ay magkakaroon ng labis na pagtaas sa mababang antas ng eroplano tulad ng purgatorio. Ang batang ito ay talagang nakakatakot na henyo. Sa ilalim ng kasalukuyang landas ng langit, natatakot akong walang makakapidyo sa kanya. Nang marinig ni Tiyo Yan ang balitang ito, talagang nabigla siya. Matapos kumpirmahin ito ng paulit-ulit, napagtanto niya na ito ay totoo. Gayunpaman, Miss Yan, kailangan mong maging handa. Kung ang gininto ang landas ng langit ay bumaba, sino ang unang taong papasok sa tribulation transcending stage ng Path of Heaven? Sina Teng Zisho, si Shio, si Liu Hei, at ang iba pa ay posibleng mga kandidato. Walang mga paghihigpit, at ang agwat ay lalawak ng walang katapusan. Nang si Liu Hei ay naging isang tunay na santo, pinatay niya si Zuan Jizi. Isang hakbang na lang siya sa likod, nakaharap pa nga ang isang veteranong true saint tulad ni Din Lei. Bukod dito, may malinaw na agwat sa landas ng langit sa pagitan ng iba't ibang eroplano noon. Ito ay hindi maiiwasan. Napawi ang mga ngiti ni Yan Ruizo.
Naiintindihan niya ang gustong sabihin ni Uncle Yan. Sa magulong panahong ito, tanging lakas ang pinakadakilang garantiya. Sa oras na iyon, walang nakakaalam kung anong pagpipilian ang gagawin ng banal na Panginoon ng pamilya Yan. Kuwit. Tumigil na si Qin Yu sa paglilinang sa sandaling ito. Sa kanyang kasalukuyang glazed holy body na isinama sa Tractatus Immortal Scripture, ang bilis kung saan siya naka-absorb ng vital energy ay mas nakakatakot kaysa sa divine beast na si Kunpang. Wala pang kalahating araw, gumaling na siya sa kanyang mga sugat. No. Ang vital energy ng glazed holy body ay ganap ding naipon. Saglit siyang nag-alinlangan. Saka siya pumunta sa ibang eroplano. Ang lahi ng halimaw ay umatake din dito, walang habas na pumapatay ng mga tao. Sinasamantala ang oras na ito, gusto niyang pinuhin ang higit pang mga halimaw at makaipon ng bagong magulong vital energy. Kapag bumaba ang Golden Path of Heaven, magkakaroon siya ng higit na lakas kapag bumalik siya sa Holy Region. Nang sumunod na buwan, isinubsob niya ang kanyang sarili sa pangangaso ng mga halimaw, pagpino ng demonyong Qi, at sa wakas ay naglilinang upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, sa buwang ito, hindi siya nakatagpo ng sinumang kasing lakas ng Monster Race General. Dahil dito, hindi puro ang demonic Qi na nakuha niya. Sa isang buwan, 4 na patak lang ng demonyong Qi ang naipon niya. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Qin Yu ay habang siya ay patuloy na naglilinang, nararamdaman niya ang lakas ng kanyang glazed holy body na lalong tumataas. Kapag na-absorb niya ang malademonyong Qi, ang kanyang katawan ay maaaring makatiis sa lakas ng pagsabog. Biglang, natuklasan ni Qin Yu ang isa pang hukbo ng lahi ng halimaw. Ang hukbong ito ay natatakpan ng mga sugat, at habang sila ay naglalakad, ang mabahong halimaw na dugo ay tumulo sa lupa. Sa daan, sunod-sunod na namatay ang mga halamang nabahiran ng dugo ng halimaw. Ang pinuno ay isang kapitan na may malakas na panloob na Qi. Bagamat hindi siya kasing lakas ng nakaraang general ng lahi ng halimaw, ang kanyang lakas ay napakalakas din. Ang divine sense ni Qin Yu ay dumaan at natuklasan ang isang watawat sa bulsa ng kapitan na naglalaman ng makapal na aura ng kaluluwa. Dapat ay ang mga kaluluwa at dugo na nakolekta mula sa pagpatay sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang kanyang banal na kahulugan ay lumipad sa ibang direksyon, at lumitaw ang isa pang hukbo. Saglit na nag-alinlangan si Qin Yu, at sa isang iglap, itinago niya ang sarili sa somero ring. Pagkatapos ay naging isang maliit na butil ng alikabok at nagtago sa kawalan. Matapos maglakbay ang kanyang kaluluwa sa dagat ng kalawakan, ang kanyang pag-unawa sa mga alituntunin sa spatial ay umabot sa isang bagong antas. Bukod dito, ang somero ring mismo ay isang spatial na banal na singsing. Kahit na ang kaluluwa ng isang tribulation transcending stage cultivator ay mahihirapang matukoy ang pagsubaybay na ito. Dumaan siya sa ilang espasyo at nalaman na hindi lang ang dalawang hukbong ito kundi mas maraming nagtitipon mula sa lahat ng direksyon. Ang sentro ng kanilang target ay nasa isang eroplano na may umaalon na demonyong Qi. Libu-libong siksikan na mga ritual ang naroon, sabay-sabay na umaawit ng mga incantation. Isang 10,000 meter wide blood pool ang nasa harap ng lahat. Itinaas ng mga kapitan mula sa lahat ng direksyon ang kanilang mga bandila sa itaas ng pool ng dugo, at ang mga kaluluwa at dugo na kanilang nakolekta ay sunod-sunod na pumasok sa pool ng dugo. Pagkatapos noon, sa kalangitan, nakita ng mapanglo na banal na mata ni Qin Yu ang kaluluwa na hinihigop ng dugo, at ang path of heaven ng lahi ng halimaw ay biglang pumutok na may kakilakilabot na madilim na kidlat na makapal na tumakip sa kalangitan. Ang mga katawan ng hindi mabilang na mga sundalo ng lahi ng halimaw na nakipag-ugnay sa madilim na kidlat ay lumawak sa bilis na nakikita ng mata, at ang panloob na Qi na kanilang ibinubuga ay agad na tumaas ng isa pang antas. Labis na nagulat si Qin Yu. Kung ganoon nga,
Hanggat ang lahi ng halimaw ay maaaring dumaan sa kanilang mga eroplano, tiyak na maglulunsad sila ng isang pag-atake ng walang awa. Ito ang paraan upang lumakas at mas simple kaysa sa paglilinang ng sangkatauhan. Pagkatapos noon, ilang libong kidlat na naman ang tumama. Ang kapangyarihan ng mga bolts ng madilim na kidlat ay mas siksik. Ang mga kapitan ng lahi ng halimaw ay pumailang lang sa kalangitan upang salubungin ang makalangit na kidlat. Matapos masipsip ng mga monster race captain na ito ang madilim na kidlat, ang maliliit na buto ay tumubo sa kanilang likuran. Ang pagsulong sa oras na ito ay napakalaking. Kung ang mga kapitan na ito ay dating nasa Mighty Realm lamang, sila ay makakarating kaagad sa Return to Void stage pagkatapos masipsip ang Yin Dark Lightning. Tumibok ang puso ni Qin Yu habang nanonood. Ang lahi ng halimaw ay lalakas lamang sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraang ito. Ano ang gagamitin ng sangkatauhan upang labanan ang hukbo ng lahi ng halimaw? Bukod dito, ang isang napakanakabalangkas na order ay tila kabilang sa lahi ng halimaw. Kahit na sa mga ritual ng daan-daang libong sundalo, hindi naging magulo ang buong eksena. Kahit na ang hukbo ng tao ay hindi makakita ng ganoong eksena. Sa sumunod na sandali, ang maitim na ulap sa kalangitan ay biglang bumaligtad, at 10,000 talampakan ng madilim na kidlat ang biglang tumama mula sa langit. Ang general ng lahi ng halimaw ay dahan-daang bumaba mula sa higanteng karwahe. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang mahabang halberd sa kanyang kamay. Modo. Tila tinatawag niya ang kanyang sariling pangalan, at pagkatapos ay sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng tropa, Modo. Ang sound wave ay kumalat sa buong kontinente ng lahi ng halimaw. Dahan-dahan siyang lumutang upang salubungin ang madilim na kidlat, handang tanggapin ang bautismo ng landas ng langit. Bumilis ang tibok ng puso ni Qin Yu nang makita niya ito. Dati, nalampasan na ng taong ito ang kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage sa ilalim ng Path of Heaven ng lahi ng halimaw. Gaano siya kalakas kung tatanggapin niya ang madilim na kidlat? 2,373 pag-agaw sa kapangyarihan ng landas ng langit. Sa sandaling tumama ang madilim na kidlat, nagngangalit si Qin Yu at hindi na nagdalawang isip. Bigla siyang nagpakita sa harap ng madilim na kidlat, at ang parang puyo ng tubig na pasukan ng singsing ng Somero ay biglang lumitaw sa harap ng madilim na kidlat at nilamon ang madilim na kidlat. Ang madilim na kidlat ay tumama sa singsing ng Somero, at ang buong singsing ay agad na naging isang madilim na dagat ng kidlat. Nabasag ng nakakatakot na enerhiya ang singsing, at hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa hangin na tila babagsak ito anumang oras. Ang mga patakaran sa loob ay naging magulo, at ang unang maaraw na mundo ay agad na nagmistulang katapusan ng mundo. Nagkidlat, kumulog, at umihip ang malamig na hangin. Natatakot ako. Naghiyawan sina Xiaoro at Little Fatty. Nagtago sila sa likod ni Juwo, at hinawakan ng bawat isa ang isa niyang binti, niyakap siya ng mahigpit. Okay lang. Paprotektahan ko kayo. Yumuko si Juwo at niyakap ang dalawang maliliit na bata, hinayla sila sa kanyang mga bisig. Sa isang kisap mata, ang Path of Heaven ng lahi ng halimaw ay pumasok na sa singsing ng Somero. Muling lumitaw ang singsing ng Somero sa daliri ni Qin Yu, at sa isang kislap ng kanyang katawan, dinala niya ang singsing ng Somero at naglakbay ng 10,000 metro ang layo. Ang bilis ni Qin Yu ay napakabilis, at maaari na siyang maglakbay ng 10,000 metro sa loob ng banal na pag-iisip. Ang mga maitim na ulap ay gamulong sa kalangitan, at isang malakas na kidlat ang biglang sumabog sa loob ng mga ulap. Ang landas ng langit ay tila naramdaman ang pagbabago. Ito ang kapangyarihang ipinagkaloob nito sa lahi ng halimaw ngunit biglang inagaw ng ibang espasyo. Ang landas ng langit ay nagpakawala rin ng galit na dagandong ng kulog. Ang general ng lahi ng halimaw sa ilalim ng madilim na kidlat ay nagpakawala ng isang nanginginig sa langit.
Ang galit na boses niya ay yumanig pa sa espasyo. Itinaas niya ang kanyang halberd ng mataas at inipon ang lahat ng lakas, sa sukdulan, sa kanyang kamay. Ang lakas na iyon ay lumampas sa mga limitasyon ng Path of Heaven ng lahi ng halimaw, ngunit ang Path of Heaven ay hindi bumaba ng isang makalangit na parusa. Isang nakakatakot na puwersa ang tumawid sa kalawakan at ikinulong si Chinyu. Isang mahabang halberd ang naitapon mula sa kamay ng general ng lahi ng halimaw na may mapanirang puwersa. Ang halberd ay agad na naging isang itim na kidlat, at isang nakakagulat na tunog ng kulog ang umalangaw-ngaw sa likod nito. Pagkatapos nito, tumagos ito sa kalawakan at dumating sa isang iglap. Walang paraan para makaiwas sa ganitong bilis. Ang espasyo sa paligid ng halberd ay ganap na nabasag, na naging isang matinding black hole. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Bago pa man dumating ang kapangyarihang ito, nakaramdam na siya ng panghihina na para bang ang hangin sa paligid ay ganap na hinigop ng halberd. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa sa sword strike ni Teng Zisho ng borrowing power from the heavens. Ang pakiramdam ng kamatayan ay bumalot sa kanyang buong katawan. Dahil ba sa paglabag niya sa mga alituntunin ng ritual, ang halimaw na general ng lahi na ito ay maaaring magpakawala ng isang pag-atake na lumampas sa mga limitasyon ng landas ng langit. Si Chinyu ay hindi nang ahas na mag-antala. Libu-libong espasyo ang biglang bumukas sa likuran niya, at siyam na higanteng fire dragon ang umungal habang umaalingaw-ngaw sila sa halberd. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang kapangyarihan ng divine sense ay lumakas. Ang spiritualization technique ay agad na bumuo ng libu-libong malalaking kalasag bago ang halberd. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang halberd ay biglang nawala. Naira Bes. Pumunta ka sa impyerno. Isang masasamang ngiti ang ipinakita ng general ng lahi ng halimaw. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Ang kanyang kamay ay agad na bumuo ng ilang mga sil ng kamay, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay naglabas ng basag na tunog bago sila biglang lumaki. Ang anyo ng kosmiko. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang cosmic form pagkatapos mabuo ang kanyang glazed holy body. Ang bawat kalamnan na may dalang iridescent na berdeng ilaw ay malumanay na nanginginig, na nagpapahiwatig ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na pisikal na lakas. Sa isang kisap mata, tinamaan ng halberd ang kanyang dibdib. Naramdaman lamang ni Chinyu ang isang walang kapantay na puwersa na kumalat sa kanyang buong katawan. Halos magkasabay niyang hinawakan ang halberd gamit ang lahat ng lakas ng katawan niya. Mahigpit niyang hinawakan ang halberd, at isang malakas na puwersa ang biglang sumabog. Ang kanyang buong katawan ay pinalipad na parang agos ng umaagos na liwanag. Sa daan, ang kanyang katawan ay nabasag sa hindi mabilang na mga bato, na bumubuo ng isang walang katapusang bangin. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting nawala ang napakalaking puwersa. Dumating ang general ng lahi ng halimaw sa lugar ng pagsabog. Kung saan man dumaong ang kanyang mga paa, ang lupa ay nabasag ng napakalaking puwersa. Gayunpaman, wala nang tao doon. Nilaybot ng kanyang mga iskarlata na mata ang buong espasyo, ngunit wala siyang nakitang mga palatandaan. Patayin. Itinaas niya ng mataas ang kanyang halberd, at umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang kanyang galit na boses. Sunod-sunod na lumuhad ang lahat ng halimaw na race warrior na para bang kinilig sila sa galit ng general. Sa sandaling ito, si Chinyu ay tumawid ng daan-daang espasyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan sa singsing ng somero, at isang malaking duguan na butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Nagbitak ang balat sa kanyang katawan, at umaagos ang dugo, para siyang duguan. Ang kapangyarihan ng halberd na ito ay direktang nakalock sa kanya sa buong kalawakan. Hindi niya maintindihan ang pamamaraang ito. Kahit na lumampas na siya sa kalawakan, nararamdaman pa rin niya ito.
Ang halberd na ito ay tila ginamit ang kanyang katawan bilang isang coordinate. Bigla itong nawala at muling lumitaw. Walang paraan upang maiwasan ito. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang kanyang cosmic form sa huling sandali upang pilitin na harangin ang halberd na ito gamit ang lakas ng kanyang laman at kaluluwa. Kung hindi, ang pag-ataking ito ay maaaring direktang nawasak ang kanyang katawan. Pilit na pinigilan ni Qin Yu ang marahas na internal chi sa kanyang katawan at tiniis ang kanyang mga sugat na lumulutang sa Somero Ring. Ang kanyang mga kamay ay itinulak sa kaliwa at kanan, at ang spatial rules ay patuloy na ipinapakita sa kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, gumamit siya ng mga spell para salakayin ang iba't ibang mga gumuhong lugar, na nagpapatatag sa mga lokasyon sa bingit ng pagbagsak. Pagkatapos, na may banal na pag-iisip, ilang makapangyarihang porma sayon ang naitayo. Southern Ming Fiery Formation, Dual Principal Dust Formation, Celestial Star Formation. Ang tatlong napakalaking porma sayon ay kumalat sa paligid ng chi ng landas ng langit at pinigilan ito. Ang chi ng Path of Heaven ay umungal ng galit. Ang nakakatakot na enerhiya ay tumama sa porma sayon na parang sibat, at ang buong singsing ng Domero ay yumanig ng malakas na parang isang lindol. Pinatatag ni Qin Yu ang singsing ng Somero gamit ang mga spatial rules ng buong lakas. Ang isang malaking halaga ng Somero Chi ay patuloy ding nag-aayos ng sirang espasyo. Kung hindi niya ginamit ang Somero Chi para patatagin ang kalawakan at walang malalim na pag-unawa sa kalawakan pagkatapos maglayag sa Sea of Space, malamang na hindi niya mabitag itong bola ng lahi ng halimaw na Chi ng Path of Heaven. You better f***ing behave yourself. Sumakay si Chang Mang sa demonyong Chi at binomba ito ng sunod-sunod na pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay parang toro na lumulubog sa dagat. Ito ay walang epekto sa lahat. Sa halip, ang demonyong Chi ay nag-drill sa kanyang katawan, dahilan para gamulong siya sa lupa. Chang Mang, ayos ka lang ba? Balisang sigaw ni Qin Yu. Ang kanyang mga kalamnan ay patuloy na nanginginig at napunit, at ang mga bagong kalamnan ay tumubo. Ayos lang ako. Ang demonyong Chi na ito ay tila nakakapagpainit ng katawan. Susubukan ko ulit. Ang katawan ni Chang Mang ay sumisipsip ng isang bahagi ng demonyong Chi, at lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay nahulog sa lupa. Ang mga bagong kalamnan ay lumaki muli, at kahit ang kanyang mga tainga ay naririnig ang mahinang tunog ng kuryente. Isang malahayop na internal chi ang lumabas sa katawan ni Chang Mang. Biglang bumungad sa mukha ni Chang Mang ang masakit na ekspresyon nang biglang lumabas sa kanyang likod ang 7 o 8 thumb-sized na bone spurs. 2,374 na mga pagbabago sa sitwasyon. Nagmukha siyang humanoid monster. Isa pa, pula ang mata niya. Pagkatapos magmadaling lumabas ng formation, gusto niyang salakayin ang mga tao sa loob. Itinali siya ng napakalaking baging at hindi na siya makagalaw pa. Biglang kumilos si Elder Y para pigilan si Chang Mang. Bang! Biglang bumagsak ang malakas na puwersa mula sa kanyang katawan at napunit ang baging. Pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Qin Yu. Biglang lumitaw si Juwo sa itaas niya at sinuntok siya sa lupa. Pagkatapos noon, inapakan siya nito ng mariin sa lupa at hindi na siya makagalaw. Nakakatakot na lakas. Matapos makuha ang demonyong Chi na ito, ang lakas niya ay dumable man lang. Nakipag-sparring ako kay Chang Mang dati pero hindi ko naramdaman ang pressure na ito. Gulat na sabi ni Elder Guai. Kapag wala silang magawa sa Somero Ring, hihilahin ni Chang Mang, ang baklang ito, si Elder Guai para magsanay kasama si Juwo. Sa gayon ay nagkaroon si Elder Guai ng magaspang na pag-unawa sa lakas ni Chang Mang. Hindi niya inaasahan na ilalabas niya ng 2 beses ang kanyang lakas sa sandaling ito. Mukhang katulad ito ng tubig sa pagtatanim ng buto, ngunit ang antas ng enerhiya ay mas mataas. Gayunpaman, tila naglalaman ito ng kalooban ng lahi ng halimaw,
at makokontrol ka kung masyado kang sumisip-sip nito. Tinitigan ni Chinyu si Changmang at gumaan lamang ang pakiramdam matapos siyang makitang hindi nasaktan. Maya-maya, muling nagliwanag ang mga mata ni Changmang. F6. What a terrifying will. Ngayon lang, isang marahas na kalooban ang biglang kumontrol sa ulo ko at hindi ko napigilan ang pagpatay sa puso at pag-atake. Sabi ni Changmang na may matagal na takot. Oo, ito ang kapangyarihan ng lahi ng halimaw. Kung maa-absorb ito ng isang miyembro ng lahi ng halimaw, ito ay magiging isang mahusay na suplemento, tulad ng dati kong paggalugad sa dagat ng kalawakan. Gayunpaman, ang mga hindi kabilang sa lahi ng halimaw ay maaapektuhan ng paghahangad na iyon. May pagkakataon na maging mga kagamitan sa pagpatay para sa lahi ng halimaw. Tumanggo si Chinyu, Zhuo, Elder Guai, Mei Li, Chang Ye, subukan mo rin, ngunit hindi ka dapat maging sakam. Subukan mo ng paunti-unti. Matapos sumipsip ng ilang demonyong chi, nabawasan ang presyon sa singsing ng somero. Ang ilan sa kanila ay mga eksperto sa mundong ito, kaya natural na gusto nilang umunlad pa. Sabay-sabay na sumakay ang apat sa demonyong chi. Si Mei Li at Chang Ye ay humigop lamang ng isang maliit na bahagi bago lumabas. Ang demonyong chi na natanggap nila ay mas mababa kaysa kay Changmang. Para naman kina Elder Guai at Zhuo, na-absorb nila ang medyo malaking halaga ng chi ng Path of Heaven. Ang isa ay mula sa lahi ng demonyo, habang ang isa ay may nirvana body. Tila may mga espesyal na pangangatawan sila, kaya walang gaanong epekto sa kanila ang kapangyarihan. Paglabas ng dalawa, puno ng saya ang mga mukha nila. Nadagdagan ng husto ang aking lakas. Nasa tuktok ako ng tunay na santo ngayon. Kung gagawin ko ang lahat at gagamit ako ng mga diskarte, dapat ay maabot ko ang lakas ng kalahating hakbang na makalangit na lakas. Gayunpaman, ito ang dapat na limitasyon. Kung lalayo pa ako, ang paghahangad na iyon ay magsisimulang sugpuin ang aking katawan. Sabi ni Zhuo sa sobrang saya. Narating ko na rin ang tuktok ng tunay na santo. Hinaplos ni Elder Guai ang kanyang balbas at nakangiting sinabi. Hinati ni Chinyu ang madilim na kidlat sa daan-daang mga hibla at ipinadala ito sa lahat ng mga magsasaka sa singsing ng somero. Kahit strand lang, nakakapagpaganda ng katawan nila. Ibinukod niya ang mga ito sa isang bowl ang kasing laki ng kamao at ipinadala ang kanyang banal na sentido dito upang pawiin ang kamalayan ng landas ng langit sa loob. Pagkatapos nito, hinati niya ang bola ng demonyong chi sa dalawang bahagi, at pumasok sila sa katawan ni Naziman Wayo at Jiyo. Kaagad, ang kanilang panloob na chi ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Ang chi ng Path of Heaven ay mas epektibo sa mga taong may mababang cultivation. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang chi ng lahi ng halimaw sa landas ng langit ay mayroon pa ring 70% ng epekto nito. Diretso itong sinugod ni Chinyu. Sa isang iglap, parang naramdaman ang panloob na chi ni Chinyu. Ang chi ng Path of Heaven ay naging isang dagat ng kidlat na umalingaw-ngaw sa kalangitan at pagkatapos ay naging isang Thunder Dragon na mabangis na sumabog patungo kay Chinyu. R Alpha NOVS. Isang maningning na pagpapakita ng mga kidlat ang pumuno sa buong singsing ng somero. Tara na. Tingnan natin kung gaano mo kayang pukawin ang isang maliit na ahas. Hinayaan ni Chinyu na bombahin ng Thunder Dragon ang kanyang katawan, at ang kapangyarihan ay dumaloy sa kanyang balat, tumagos sa kanyang mga selula at daluyan ng dugo. Isang layer ng nakakatakot na kapangyarihan ang direktang sumisira sa kanyang balat. Ang kapangyarihang ito ay pag-aari ng langit at sadyang imposibleng labanan. Pagkatapos nito, isang malawak na kalooban ang biglang nagtipon at direktang sumugod sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Hindi ba ito masyadong sukdulan? Dahan-dahan lang nating hinihigop ang demonyong chi, gayunpaman, nararamdaman natin ang kagustuhang supilan tayo.
Nilamon ni Qin Yu ang Qi ng landas ng langit ng sabay-sabay, at kung ang demonyong Qi na ito ay nagsasama-sama, maaari itong bumuo ng isang bahagi ng tunay na kalooban ng langit. Medyo nag-aalalang sabi ni Elder Guai. Sa sandaling ito, ang mga kalamnan ni Qin Yu ay patuloy na namimilipit habang bahagyang ibinababa ang kanyang ulo. Ang kapangyarihan ng Path of Heaven ng lahi ng halimaw ay sumugod sa kanyang dagat ng kamalayan. Isang mapangwasak na hangarin sa pagpatay ang tila gustong ay assimilate ang kanyang kalooban. Malamig na ngiti ang mga labi ni Qin Yu habang mahigpit niyang binabantayan ang ginto at itim na divine sense na pinagmulan. Matapos maranasan ang libu-libong siklo ng reinkarnasyon, ang kanyang kaluluwa at kalooban ay naging napakalakas hanggang sa sukdulan. Ang layuning ito ng pagpatay at magulong Path of Heaven na kamalayan ay hindi makakaapekto sa kanyang pinagmulan. Ang Divine Sense ay patuloy na umaatake kay Qin Yu sa loob ng 3 araw at 3 gabi bago ito naglaho. Muling umikot ang Qi ng Path of Heaven, inaayos ang mga kalamnan ng kanyang katawan. Ang isang bahagi ng Qi ng Path of Heaven ay pumasok sa kanyang mga banal na buto, na nagpalakas ng kanyang katawan. Matapos niyang maabsorb ang bahaging ito ng Qi ng lahi ng halimaw sa landas ng langit, naramdaman niyang 30% na mas malakas ang kanyang katawan. Ang kanyang glazed holy body ay isang hindi kapani-pani walang nababanat na banal na katawan, at ito ay 1,000 beses na mas mahirap na dagdagan ang lakas ng isang malakas na banal na katawan kaysa sa isang ordinaryong pangangatawan. Hindi alam ni Qin Yu kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Nang bumaba ang gininto ang landas ng langit, nakipagkompetensya siya sa Tribulation Transcending Stage Cultivators ang masusukat niya. Kuwit. Kasabay nito nang maglunsad si Qin Yu ng palihim na pag-atake sa hukbo ng lahi ng halimaw, isang malaking insidente ang nangyari sa Solitary Cloud City. Ang misteryosong tao ng lahi ng demonyo ang nanguna sa Vermilion Bird, Black Tortoise, Asher Dragon, White Tiger, ang 4 na Divine Beast, at daan-daang hari ng lahi ng demonyo na biglang umatake habang ang mga tao sa Holy Region ay sumasakop sa isang mystic realm. Napatay niya ang 12 ng mga elder ng True Saint sa 9 na baitang mula sa mga maharlikang pamilya. Ang banal na anak na sina Yao Shi, Yan Yunfan, at Jiao ay malubhang nasugatan. Si Teng Zisho ay dumanas din ng matinding pinsala nang lumaban siya sa Immortal Crane. Maaaring napatay siya sa dulo kung hindi niya ginamit ang slash ng borrowing power from the heavens. Nakabalik na silang lahat sa Solitary Cloud City ngayon, at maraming formation masters ng Holy Region ang nagsimulang mag-set up ng formations. Hindi mabilang na mga patrol ang nagpapatrolya sa lugar araw at gabi, at ang liwanag na ibinubuga ng mga kayamanan ay ginawa pang araw ang gabi. Ang purgatorio ay itinuturing na eroplanong pinakamalapit sa banal na rehiyon. Maaaring direktang salakayin ng lahi ng dayuhan ang Holy Region kung bumagsak ang lugar na ito, isang bagay na hindi matanggap ng Holy Region. Nang marinig ni Qin Yu ang balita, nagulat siya. Actually attacked ang Immortal Crane. Ang huling beses na nakita ko siya ay noong nasakop niya ang Vermilion Bird. Hindi ko inaasahan na masusupol niya ang napakaraming demonyong hari ng demonyo sa ganoong kaikling panahon at aatake pa nga ang mga tao. Umiling si Qin Yu, pakiramdam na sa patuloy na pagbabago sa landas ng langit, ang buong sitwasyon ay nagiging komplikado. 2,375 pagbabalik sa banal na rehiyon. Serves them right. Ang mga beastard ng Holy Region na ito ay gusto lang mag-take advantage buong araw at walang gagawin. Mas magiging agresibo pa sila kung hindi sila matalo ng alien race. Marahas na iniluwan ni Changmang at sinabi, ang kapangyarihan ng lahi ng demonyo sa Path of Heaven ay dapat ding mas malakas kaysa sa lahi ng tao. Maaari silang magpakawala ng higit na sukdulang kapangyarihan. Kung hindi, kasama si Teng Zisho at ang iba pa sa paligid, ang lahi ng demonyo ay hindi makakapatay ng mga tao.
Maingat na sinuri ni Elder Guy sa gilid. Sa ngayon, dehado na ang sangkatauhan sa pakikipagkumpetensya sa iba pang tatlong lahi. Natatakot ako na talagang magkagulo ang sangkatauhan kung ipagpapatuloy ito ng banal na rehiyon. Napabuntong hininga si Chinyu. Ang lakas ng labanan ng hukbo ng lahi ng halimaw ay medyo hindi inaasahang pinalaki. Bukod dito, kailangan lang nilang lumaban ng walang tigil upang patuloy na magsakripisyo sa landas ng langit upang madagdagan ang kanilang lakas. Kung magpapatuloy ito, maaaring mahirap para sa mga tao na tumugma, kahit na ang lahi ng halimaw lamang. Hindi banggitin ang lahi ng demonyo at lahi ng multo, at ang tatlong lahi na ito ay nagsanib puwersa. Kalimutan mo na ito. Masyadong malayo ito sa akin. Ang layunin kong maging mas malakas ay bawiin ang Ruizo ng hayagan. Hindi ko na mapipigilan ang kalakaran na ito ng landas ng langit. Napabuntong hininga si Chinyu. Maaaring mapigil niya ang isang halimaw na hukbo, o kahit 2 o 3, ngunit hindi mabilang na mga hukbo ng lahi ng halimaw ang nakikipaglaban sa lahat ng mga eroplano. Ito ay hindi isang bagay na maaaring pigilan ng isang tao. Chinyu, sa pagsugpo sa landas ng langit ngayon, mayroon kang malaking kalamangan sa iyong lakas. Bukod dito, nalalapit na ang 100 taon na kasunduan. Ito ang pinakamagandang oras para hanapin si Shishio at makipaglaban sa kanya upang bawiin si Yan Ruizo. Saglit na nag-alinlangan si Juwo bago pinaalalahanan si Chinyu. Oo, hinahanap ko si Jiyu upang maunawaan ang sitwasyon kamakailan. Ngayon na ang planar na pagsugpo sa landas ng langit ay nabawasan, ang espiritual na enerhiya na kailangan para sa pagbabalik ay lubhang nabawasan. Hindi dapat maging problema ang pagbabalik. Sa pag-iisip kay Yan Ruizo, hindi naiwasang ipakita ni Chinyu ang isang magiliw na ngiti. Chinyu, patawarin mo ako sa pagiging mapurol. Kahit na ang lakas mo ngayon, pinakamabuting pumunta ayon sa napagkasunduang oras. Kung hindi, mahirap makapasok sa banal na rehiyon. May mga siksikan na porma sayon sa pasukan at maging isang pamatay na porma sayon. Malaki ang lugar ng formation, at ang oras na kailangan para makaipon ng kapangyarihan ay mas nakakatakot. Paalala ni Chang Ye sa kanya. Minsan naisip niyang makakatuntong siya sa banal na rehiyon gamit ang kanyang lakas. Ngunit sa bandang huli, napagtanto niyang isa lamang itong pagnanasa, kahit na marami na siyang nakasalubong. Ang lahat ng ito ay parang biro ng kaharap ang mga maharlikang pamilya ng Holy Region. Dahil lamang sa mga taong nakatalaga doon na walang suporta, hinabol nila siya pabalik sa purgatorio. Hindi ko minamaliit ang mga maharlikang pamilya ng Holy Region, ngunit anuman ang mangyari, dapat kong subukan ito. Kung hindi, walang saysay na maging mas malakas ako. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao na may determinadong ekspresyon. Kuya, hanggat gusto mo, sasamahan kita sa purgatorio. At most, mamamatay tayo. Ano ba ang dapat ikatakot? Sabi ni Chang Mang sa gilid. Oras na para bumalik. Si Chinyu ay hindi nang ahas na sumugal. Sa ilalim ng kasalukuyang landas ng langit, hindi na siya natatakot sa sinuman. Kung magpapatuloy ito, bababa ang gintong landas ng langit. Sa pundasyon ng Holy Region, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tribulation transcending stage cultivator ang nagtatago? Kung may iniisip si Yan Tianxi, hindi niya maalis si Yan Ruizo kahit na natalo niya si Shishio. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang grupo ng mga tao sa Black Platform Continent. Nagkaroon ng teleportation formation doon para pumunta sa Holy Region. Nagplano si Chinyu na pumunta sa Holy Region gamit ang porma sayon na ito. Pupunta ako ngayon sa purgatorio. Maaari kang pumili kung susundan mo ako o manatili dito. Mahirap hulaan kung ano ang mangyayari, at malamang na ito ay 10 beses na mas mapanganib kaysa sa pananatili dito. Sinabi ni Chinyu ang totoo sa lahat ng nasa Sumero Ring.
Noong nakaraan, ang banal na rehiyon ay halos patayin si Chinyu sa pamamagitan lamang ng pag-teleport sa Taliba. May hinahanap sa lahog ngayon. Ngayon na malapit na siyang tumuntong sa banal na rehiyon at harapin ang pundasyon ng siyam na dakilang maharlikang pamilya, ito ay isang hindi maisip na intensyon ng pagpatay. Nang marinig ito, natahimik ang maraming tao. Alam ng karamihan sa kanila kung ano ang ibig sabihin nito. Ang bawat isa mula sa pamilya G ay dapat manatili sa Somero Ring. Domineering na utos ni Gio, hindi pinapayagan ang sinumang miyembro ng pamilya na umalis. Mananatili din ako. Ang ilan sa mga tao ng Asher Firmament Sect, na pinamumunuan ni Pio Rowan, ay pinili din na manatili. Sa magulong mundong ito, kahit saan sila magpunta, baka atakihin sila ng mga dayuhang lahi. Malamang na mamatay sila kapag nakatagpo sila ng isang dayuhang lahi na may lakas ng pangkalahatang lahi ng halimaw. Hindi nagmamadali si Chinyu at binigyan sila ng ilang oras para makapag-isip. Hinayaan niya silang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Humigit kumulang kalahati ng mga tao ang umalis nang siya ay bumangon. Sasamahan kitang tuklasin muli ang banal na rehiyon. Naabot ko na ang aking limitasyon sa edad, at ang antas ng aking paglilinang ay dapat nasa tuktok na ngayon. Kung hindi ako gagawa ng isang bagay sa huli, hindi ako mamamatay sa kapayapaan. Tawa ng tawa si Changye. Matapos maranasan ang Netherworld Mystic Realm at ang mga kasunod na pangyayari, noon lang niya napagtanto na ang kanyang cultivation base, na minsan ay minamaliit niya ang lahat ng mga bayani, ay naging isang hindi kapansin-pansing butil ng buhangin sa mga pagbabago ng landas ng langit. Matapos maunawaan ang mga puwang na ito, mas kalmado na ngayon ang kanyang kaisipan, at hindi na siya natatakot. Pupunta rin ako, sabi ni Mei Li na may mukhang determinasyon. Sina Elder Guai, Zhuo, Xiang Mang, at ang iba pa ay sumunod kay Chinyu gaya ng dati nang walang pag-aalinlangan. Matapos kumpirmahin ang bilang ng mga tao, pumasok si Chinyu sa teleportation formation. Naglabas siya ng napakalaking kristal mula sa singsing ng Somero at pagkatapos ay isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya, hinati at ibinuhos sa halos 100 formation core. Isang malawak na spatial internal chi ang dahan-daang inilabas mula sa lupa. Kasabay ng napakaraming espiritual na enerhiya, ang mga linya ng pagbuo sa lupa ay dahan-daang konektado sa halos daang formation core na ito. Unti-unting bumalot sa kanya ang isang bilog na haligi ng spatial light. Ang espiritual na enerhiya ay ini-inject pa rin sa formation cores ng formation. Kahit na ang planar suppression ay makabuluhang nabawasan, nangangailangan pa rin ito ng isang hindi maihahambing na malaking halaga ng espiritual na enerhiya upang maihatid pabalik sa banal na rehiyon. Ipinadala ito ni Chinyu ng buong 10 araw at 10 gabi bago dahan-daang nabusog ang espiritual na enerhiya. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya makolekta ang espiritual na enerhiya na kailangan para sa teleportation na ito kung hindi niya nakuha ang mga kayamanan ng pamilya G. Ang makapal na spatial chi ay bumaba mula sa langit, at isang napakalaking light shield ang bumalot kay Chinyu. Ang banal na diwa ni Chinyu ay pumasok sa Porma Sayon at lihim na nagninilay-nilay sa mga coordinate ng banal na rehiyon, na ipinadala ito sa Porma Sayon. Ang Porma Sayon sa lupa ay dahan-daang lumutang at tumayo sa harap ni Chinyu. Biglang natauhan si Chinyu. Ang pagtatayo ng spatial formation na ito ay katulad ng sa mga nagsasaka ng tao. Sa huli, na-trigger nito ang spatial power ng Path of Heaven para ay teleport siya sa ibang lugar. Kung ang kanyang pag-unawa sa mga alituntunin sa spatial ay lumalim, marahil isang araw, maaari siyang ay teleport kaagad sa iba't ibang bahagi ng universo tulad ng napakalaking Porma Sayon na ito. Biglang lumiwanag ang teleportation formation, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang dumaan sa katawan ni Chinyu. Naramdaman ni Chinyu na nahati ang kanyang katawan sa isang iglap.
Ang kanyang katawan, divine sense, at magulong vital energy ay nahati sa hindi mabilang na bahagi at hinayla papunta sa teleportation formation sa iba't ibang bilis. Biglang nagdilim ang kanyang paningin, at nagsimula siyang mag-shuttle. Kabanata 2376, nakikitang muli si Yan Rozo. Ito ay tila isang spatial passageway, isang ganap na naiibang paraan ng paglalakbay sa kalawakan mula sa dati. Gaano man kalayo ang maabot ng kaluluwa ni Chin-Yu sa daanan na ito, ang kanyang nakita ay eksaktong pareho. Ang lugar na ito ay parang walang katapusang daanan. Ang oras ay tila hindi umiral dito. Naramdaman na lang niya ang hindi mapaglabanan na puwersa na dinadala ang kanyang katawan. Nakatuon ang malungkot na banal na mata ni Chin-Yu sa spatial passageway. Ang ikinagulat niya ay sa nakaraan, ang malungkot na banal na mata ay karaniwang nakikita ang pinakamahalagang bahagi. Gayunpaman, ang spatial na daanan na ito sa mundo ng mapanglo na banal na mata ay kapareho ng nakikita ng mata. Ito ay isang mahaba at walang katapusang daanan. Walang oras, walang gravity. Ang lumitaw sa harap ng mga mata ay isang mahabang ilog na hindi nagbabago. Kumunat ang noo ni Chin-Yu. Ang spatial passageway na ito ay nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga spatial na panuntunan anuman ang mangyari. Dapat niyang makita ang kakanyahan nito. With a divine thought, biglang pumikit ang mata sa kanyang noo. Ang kanyang malungkot na banal na mata ay naging ginto nang muli niyang imulat ang mata. Lahat ng nakikita niya ay kumikinang sa gintong liwanag. Ang spatial rules ay bumungad sa kanyang mga mata na parang pagbabalat ng sibuyas. Ito ang pangalawang anyo ng desolated na divine eye na ginawa niya pagkatapos sunugin ang kanyang kaluluwa upang mahanap ang reinkarnasyon na pasukan ng scholar, si Jun Yixian, na naglalagay dito ng 10 beses ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa gininto ang malungkot na mata ng Diyos, muling nagbago ang mundo. Ang spatial passageway ay ganap na nawala, at ang pumalit dito ay isang napakadilim na dagat. Sa dulo nito, mayroong isang napakalabo na ron na lumulutang. Buong lakas na pinalaki ni Chin-Yu ang kanyang malungkot na banal na mata, na gustong tingnan ng malapitan ang ron. Ang ron ay kumikislap na may matinding kapangyarihan, katulad ng kapangyarihan ng mga spatial na panuntunan, ngunit tila ito rin ang hari ng kapangyarihang ito. Isang napakagandang puyo ng tubig ng mga panuntunan ang pumaligid sa ron. Hindi mabilang na mga komplikadong spatial na linya ang dumaan dito, sa wakas ay umuusbong sa ron na ito. Habang papalapit ang kanyang desolated na divine eye, mas nararamdaman niya ang malaking kapangyarihan ng spatial rules na tumatagos sa paligid ng ron. Walang kamalay-malay na ginamit ni Chin-Yu ang kanyang mga kamay upang mag-evolve kasama ang spatial na kapangyarihan sa malapit. Ang pakiramdam na ito ay katulad noong siya ay naglalayag sa dagat ng kalawakan. Bagamat hindi gaanong kalawak ang mga alituntunin sa spatial, napakalalim pa rin ng mga ito. Gayunpaman, nang ang kanyang linya ng paningin ay dahan-daang lumangoy patungo sa ron na iyon, isang pakiramdam ng matinding panghihina ang bumalot sa kanyang dagat ng kamalayan. Ang malungkot na banal na mata ay biglang pumikit. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ito ay nagbago sa unang anyo ng mapanglo na banal na mata. Hindi mapigilan ni Chin-Yu na mapangiti ng mapait. Ang pangalawang anyo ng mapanglo na banal na mata ay naisaaktibo lamang ng pagkakataon nang sunugin niya ang kanyang kaluluwa. Hindi niya inaasahan na ang pag-activate nito sa ilalim ng normal na mga kondisyon ay kumonsumo ng napakaraming kapangyarihan ng kaluluwa at magulong vital energy, or a beta E. Sa wala pang 10 segundo ngayon, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nabawasan ng hindi bababa sa 1/4. Ang ganitong kakilakilabot na pagkonsumo sa isang maikling panahon ay medyo napagod sa kanya. Pagkatapos ng hindi malamang oras sa spatial passageway na ito, biglang nanginig ang katawan ni Chin-Yu, umiikot ang langit at lupa. Sa sumunod na sandali,
muling bumagsak ang kanyang katawan sa lupa ng Holy Region. Ang hindi mabilang na mga kapangyarihan ng kaluluwa at ang mga ilaw ng formation ay nakalok sa kanya sa isang iglap. Isang pamilyar na panloob na chi ang sumugod sa kanya at nagparamdam kay Chinyu na bumalik sa mundo ng mga tao. Sino ta? Sumuko ka agad. May mga taong nakaistasyon sa malapit, at agad na napalibutan si Chinyu. Siya si Chinyu. Hindi ka talaga namatay. Sa gitna ng karamihan, nakilala ng mga tao mula sa pamilya ni si Chinyu at agad silang nagulat. Diretsyong supilan ang lalaking ito at itali sa ulo ng pamilya. May direktang gumawa ng biglaang paggalaw habang nagsasalita, gustong sugpuin si Chinyu na parang kidlat. Lumutang ang katawan ni Chinyu, at isang napakalaking unicorn phantom ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Parang kidlat ang kanyang katawan na dumaan sa karamihan. Ang galit na dagandong ng kabayong may sungay ay sinamahan ng isang tunog ng pangangaso ng kaluluwa na agad na nagpa-freeze sa lahat. Pagkatapos lamang umalis ni Chinyu ng 12 ng mga segundo ay bumalik sa kanilang katinoan ang mga magsasaka na iyon. Karamihan sa libu-libong mga magsasaka sa malapit ay pinawisan ng malamig. Sa loob ng 10 segundong iyon o higit pa, mamamatay na sana sila ng hindi mabilang na beses kung si Chinyu ang may layuning pumatay. Mas maraming tao ang mabilis na kumalat ng balita. Bumagsak si Chinyu sa lupa, pagdating sa tirahan ng pamilya yan. Ang kanyang malakas na boses ay ipinadala. Ako, si Chinyu, ay gustong pumasok sa pamilyang yan. Dati, nagpasya si Yan Tianxi na hayaan siyang umalis sa banal na rehiyon sa huling sandali. Talagang iniligtas niya ang kanyang buhay. Ano man ang mangyari, kailangan niyang itago ang pabor na ito sa kanyang puso. Chinyu. Isang malakas na sigaw ang biglang umabot sa tenga ni Chinyu, na naging sanhi ng matinding panginginig ng kanyang katawan. Ang pamilyar na boses ay ang utu-uto na babaeng iyon. Ruzo. Hindi na napigilan ni Chinyu ang sarili. Sumugod siya sa banal na lupain ng pamilya yan, at agad na lumitaw sa himpapawid ang hangarin sa pagpatay. Ang grabo sa lupa ay biglang naging isang celestial warrior. Sa paggalaw ng maliit nitong katawan, ang panloob na chi nito ay agad na tumaas sa tuktok. Ang kapangyarihan ng half-step heavenly ay maaaring tumama sa kanyang dibdib. Ito ay ang pagbuo ng mga scattering bato sa mandirigma. Ang porma sayon na ito ay inukit mula sa libu-libong piraso ng blood jade na umiral sa libu-libong taon. Ang blood jade na ito ay matagal nang nag-evolve ng sarili nitong katalinuhan at nagtataglay ng bakas ng malayang pag-iisip. Kung ginamit ng isang tao ang banal na kahulugan upang makinig ng mabuti, maririnig pa nga niya ang pag-agos ng dugo at ang tibok ng puso. Pagkatapos ng patuloy na pag-unlad ng mga diskarte ng daan-daang beses, maaalala ng blood jade ang mga diskarte. Kapag na-activate, ang celestial warrior na nabuo ay magpapagana sa mga kabisadong pamamaraan. Dapat malaman ng isang tao na ang lugar na ito ay kung saan nagtatanim sina Yan Tianxi, Yan Gayan, at ang iba pang mga eksperto. Maging ang mga ninuno ng pamilya yan ay nagtanim na rito noon. Nabalitaan pa na ang Immortal Emperor na si Yan Tianming ay minsang nag-evolve ng isang Dao technique dito. Sa sandaling ito, ang buhangin at mga bato sa lupa ay agad na magpapagana ng kanilang pinakamataas na kapangyarihan ayon sa lakas ng kalaban. Mag-ingat ka. Namutla ang mukha ni Yan Ruzo. Wala na siyang oras na magsalita para pigilan si Chinyu bago ito pumasok. Tinakpan niya ang bibig ng 2 kamay. Gayunpaman, nang damapo ang sandata ng Celestial Warrior sa katawan ni Chinyu, lumikha lamang ito ng bilog ng mga spark. Hindi man lang ito makalusot sa kanyang balat. Bumilis muli ang katawan ni Chinyu at biglang lumitaw sa tabi ni Yan Ruzo. Isang simoy ng hangin ang dumaan at itinaas ang buhangin at mga batong nahuhulog sa tabi ni Chinyu. Patayin. Sa isang iglap, bumaba ang layunin ng pagpatay.
Ang grabo ay agad na pinalawak ng 12-dosenang beses. Lumitaw sa bato ang mabangis na mukha ng mga Celestial Warriors na parang inukit ng mga kutsilyo, at biglang nabuo ang mga Celestial Warriors na may daan-daang kamao. Mahigit sa 30 Celestial Warriors ang halos sabay na sinaksak si Chinyu. Ang mga banal na sandata sa kanilang mga kamay ay may mga mahiwagang pamamaraan ng daw na umuusbong sa kanila. Mayroong kahit isang napakalakas na panloob na chi ng Path of Heaven. Hihiway na sana nito si Chinyu para maging meat pie. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan sa pamilyang yan, ang 30 kakaibang Celestial Warrior lamang sa pormasyong ito ay katumbas ng pinakamataas na lakas ng labanan ng higit sa 30 katao sa ilalim ng Path of Heaven. Ang sabay-sabay na pag-atake na ito ay tila tinatakan kahit na ang espasyo, kaya hindi siya makahinga. Sa pagharap sa pag-ataking ito, si Chinyu ay nangahas na huwag maging pabaya. Gumawa siya ng handsil, at biglang lumaki ang katawan niya. Ang anyo ng kosmiko ay biglang lumawak. Kabanata 2377, mapilit na pinoprotektahan. Sa sandaling tatamaan na ng Celestial Warrior ang katawan ni Chinyu, biglang nanlamig ang kanyang panloob na chi. Parang may kontrol, lahat ng Celestial Warrior ay nahulog mula sa langit at naging buhangin ng jade muli. I remember that the family head has asked you to leave the holy region and not return, right? Parang hindi mo sineseryoso ang sinabi ng family head. Isang elder ng pamilyang yan, si Yan Tianlong, ang lumapit at tinitigan si Chinyu na may ekspresyon ng pagkasuklam. Ang taong ito ay isa ring nakatatanda sa angkan ng Tian ng pamilyang yan. Habang mahigpit niyang sinusuportahan ang kasal sa pagitan ng pamilya Yan at ng pamilyang Si, natural na hindi siya magpapakita ng anumang pabor kay Chinyu. Kuya Tianlong, pasensya na. Patawarin mo ako. Lumapit si Yan Ruizo sa matanda at yumuko sa kanya. Malaki ang bigat ng mga salita ng taong ito sa pamilya Yan. Ayaw ni Yan Ruizo na masaktan siya. Tahimik siyang tumingin kay Yan Ruizo saglit, at ang sulok ng kanyang bibig ay kumunot sa isang hindi mahahalatang pagngisi. Maya-maya, sabi niya, Saintes, hindi ka maaaring yumuko ng ganito. Nilampasan ni Yan Tianlong si Yan Ruizo at direktang naglakad papunta sa Chinyu. Noong una nang nabuo ang pamilya Yan natin sa Holy Region, isa na tayo sa pinakamakapangyarihang aristokratikong pamilya. Walang sino man ang nang-ahas na manghimasok sa teritoryo natin sa loob ng napakaraming taon. Ngayon, namamagitan si Saintes sa ngalan mo. Maaari kitang ilibre sa death penalty ngunit hindi sa parusa. Elder Yan, nagpadala ako ng voice transmission sa labas ng pinto para hilingin na magbigay galang. Gayunpaman, walang lumabas ng mahabang panahon. Nang makita ko si Ruizo, hindi ko napigil ang pumasok. Matiyagang nagpaliwanag si Chinyu. Walang kahihiyang tinanggap ni Yan Tianlong ang busog ni Ruizo ngayon pa lang ay nakaramdam na siya ng kalungkutan. Gayunpaman, sa paghusga mula sa saloobin ni Ruizo, ang taong ito ay dapat na isang mahalagang tao sa pamilya Yan. Sinasabi mo bang ay set up kita? Nakikita sa mukha ni Yan Tianlong ang isang mapanokso at malamig na ngiti. Masyado akong nakakita ng mga taong tulad mo. Isang bansang bumpkins na may maling akala sa pag-akyat sa tuktok. Sa huli, malamang na wala kang lugar para sa libingan. Di man it, life is full of ups and downs. Huwag ay bully ang bata at mahirap. Sabi ni Chinyu na may tame time na ekspresyon. F6. Sa tingin mo ba ikaw ang Xiaoyan Immortal Emperor? Elder Tianlong, ipapaliwanag ko sa ulo ng pamilya ang tungkol sa pagpasok ni Chinyu sa tirahan ng aming pamilyang Yan. Mangyaring huminahon. Lumapit si Yan Ruizo at yumuko muli. Hindi na kailangan. Huhulihin ko siya tapos itatapon ko sa Sky Prison. Magpaliwanag ka sa mga tao doon. Ngumisi si Yan Tianming, hindi man lang nagpapakita ng paggalang kay Yan Ruizo.
Ginalaw niya ang kanyang mga kamay, at ang kanyang 5 daliri ay biglang nagbago, naglalabas ng mahinang chi ng mga panuntunan. Hinalo niya ang spatial chi na parang naglalaro ng kudyapi. Naramdaman lang ni Chinyu ang pagbabago ng panloob na chi sa kanyang paligid. Sa sumunod na sandali, nagkaroon na ng hugis ang isang makapal na hola. Cage of the Heavens. Bitek. Ang mukha ni Yan Ruizo ay kasing lamig ng yelo. Bahagya niyang iginalaw ang kanyang braso, at ang kanyang manggas ay tumama sa hola na parang isang walang kamatayang espada. Nabasag ang hola, at naglakad si Yan Ruizo patungo sa Chinyu. Mukhang pinili ni Saintes na kalabanan ang pamilya natin yan para sa wild brat na ito na lumabas nang wala sa oras. Pipigilan ko kayong dalawa at tingnan kung ano ang sinasabi ng padre de pamilya. Ngumisi si Yan Tianlong, nakatingin sa dalawa. Sa di kalayuan, maraming mga magsasaka ng pamilya yan ang nagtipon na. Gusto ni Yan Tianlong na pasabugan ang bagay na ito at maging sanhi ng tuluyang pagkawala ng pagkakataon ni Chinyu. Kuya Chinyu, ito ang pamilyang yan. Hayaan mo akong kumilos. Tumayo si Yan Ruizo sa harap ni Chinyu at sinabi kay Yan Tianlong na may malamig na ekspresyon. Yan Tianlong, let me tell you this. Mas mataas ang status ko kaysa sayo hindi dahil sa bloodline ko kundi sa lakas ko. Wala kang kwenta kung hindi kita respetuhin. Si Yan Ruizo ay agad na naging panatikong tagapagtanggol ng kanyang asawa. Well, then tell me with your strength. Tumawa si Yan Tianlong sa sobrang galit. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang damit ay lumipad ng walang hangin. Ang spatial chi ay natipon sa paligid niya at naging isang mahabang espada. Ngumisi si Yan Tianlong. Itinuro niya ang kanyang mga daliri sa bilis ng kidlat, at isang bahid ng spatial chi ang tumagos sa Yan Ruizo. Ang kanyang 2 daliri pagkatapos ay sumayaw sa harap niya, at ang kanyang mga daliri ay nagbago sa isang katanji tanging pamamaraan ng espada. Ang kanyang 2 daliri ay dumaan sa spatial sword, at isang makinis na hiwa ang agad na lumitaw sa gitna ng mga bato sa bundok, damo, at mga puno, kung saan man tumama ang spatial sword internal chi. Halos hindi gumagalaw ang katawan ni Yan Ruizo. Ang lakas ng espada ay tumama lamang sa kanyang afterimage ng paulit-ulit ngunit hindi man lang mahawakan ang kanyang manggas. Napabuntong hininga si Chinyu. Dati, limitado ang kanyang lakas, at hindi niya maobserbahan ang kapangyarihan ng walang kamatayang kasulatan ng pamilya yan. Parehong malalim na naunawaan ni Yan Tianlong at Yan Ruizo ang chi ng spatial rules. Binago ng isa ang spatial chi sa isang espada, at ang talas nito ay walang kapares. Ang iba ay lumipad sa kalawakan, ang kanyang anyo ay parang isang diwata na hindi masusubaybayan. Magaling. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Yan Tianlong. Ni hindi niya mahawakan ang katawan ni Yan Ruizo pagkatapos ng mahabang panahon na hindi niya mapanatili ang kanyang kalmado. Splitting slash. Itinaas niya ang 2 daliri at inilagay sa harap ng kanyang noo. Ang nakakatakot na spatial chi ay nagtipon tulad ng dagat, na bumubuo ng isang higanteng espada. Sa susunod na sandali, ito ay nalazlaz na. Sa paglipat na ito, ang mga ulap sa kalangitan ay naputol pa. Tila may karagdagang peklat ng espada sa gitna ng bughaw na kalangitan. Bahagyang sumimangot si Chinyu, handang umatake anumang oras. Na parang nararamdaman ang mga galaw ni Chinyu, lumingon pa si Yan Ruizo at ngumiti kay Chinyu. Hindi umatras si Yan Ruizo. Sa halip, umabant siya at hinarap ang sky-splitting slash. Iniunat niya ang isang makatarungang daliri, at natipon ang spatial chi sa dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos, sa isang mahinang tapik, ang panloob na chi ng sky-splitting slash ay biglang tumitigil at bumagsak sa hangin. Isang napakalaking spatial chi ang sumabog kaagad, at ang marahas na hangin ay nabunot pa ang ilang matatayog na puno.
Medyo nabigla din si Chinyu. Sa mundo ng kanyang malungkot na banal na mata, ang dalawa ay tila gumagamit ng parehong kapangyarihan ng mga panuntunan, ngunit ang special chi ni Yan Ruizo ay tila mas mataas kaysa kay Yan Tianlong sa mga tuntunin ng kalidad. Sa makatuwid, gumamit lamang siya ng bakas ng kapangyarihan ng mga panuntunan para sirain ang sky-splitting slash. Nasira ang teknik ni Yan Tianlong. Napaatras siya at muntik na siyang mahulog sa lupa. Natahimik ang mga nakapaligid na magsasaka. Si Yan Tianming ay kabilang sa mas matandang henerasyon ng pamilyang Yan, at ang kanyang lakas ay hindi maarap. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na matatalo ni Saint Tizian ang kanyang pagpatay ng walang kahirap-hirap. Sa wakas ay naunawaan ng maraming tao sa pamilya Yan kung bakit napakataas ng status ni Yan Ruizo. Ang isang henyong tulad niya ay magiging sentro ng atensyon saan man siya naroroon. Si Yan Tianlong ay nagpakawala ng galit na galit. Ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang pumailang-lang, at tila todo-todo na siyang lumaban. Tumigil ka. Isang medyo may edad na lalaki ang biglang sumulpot. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Yan Tianlong at pinigilan siyang magmukmak. Chinyu. Sumimangot si Yan Gayan. Hindi niya inaasahan na lilito dito si Chinyu. Maghiwa-hiwalay kayong lahat. Walang makakapagsabi sa nangyari ngayon. Kung hindi, mabubure ang mga alaala mo at mapapatalsik ka sa pamilya Yan. Mahinang sabi ni Yan Gayan. Ang kanyang mga salita ay nagpang-inig sa mga miyembro ng pamilyang Yan sa paligid. Walang nag-alinlangan sa pagiging totoo ng kanyang mga salita. Pagkatapos sabihin iyon, hindi niya pinansin si Chinyu at nawala kasama si Yan Tianlong. Chinyu, pumunta tayo sa Mount Donghuang. Ang mga mata ni Yan Ruizo ay naging isang curved hook. 2,378 dumating ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Hindi niya pinansin ang mga tao sa paligid niya at niyakap ng dalawang kamay ang mga braso ni Chinyu. Wow! Kailan pa naging ganito si Saint Tizian? Hindi ba siya isang taong hindi ngumingiti? Kung ang Saintes ay maaaring kumilos sa akin ng ganito, handa akong mamatay. Goichi *T. Why don't you take a piece and see what you look like? May isang tao sa gilid na hindi masaya at nagsimulang magmura ng malakas. Sobrang miss na kita, Ruizo. Napaluha si Chinyu, at nabulunan din ang kanyang boses. Sa purgatorio, 2 beses niyang nakilala si Jun Yixian at 2 beses niyang naranasan ang kanyang reincarnation technique. Hindi sila nagkita sa loob ng 100 taon, ngunit pakiramdam ni Chinyu ay ilang taon na ang nakalipas nang huli niyang makita si Yan Ruizo. Sa sandaling ito, hindi na niya ito kayang pigilan. Hinawakan niya ang payat na baywang ni Yan Ruizo at hinalikan ang cherry lips nito. Namula si Yan Ruizo. Hindi niya maiwasang mahiya na humalik sa harap ng maraming tao at medyo clumsily tumugon kay Chinyu. Ang mga nakapaligid na nanunood ay agad na napaungol, at medyo naririnig ng isa ang tunog ng pagdurog ng kanilang mga puso. Napatingin si Tito Yan sa kanilang dalawa mula sa likuran at walang magawang naglakad palayo. Sa dilim, isang tao ang nagpakita ng malamig na ekspresyon at tahimik na dinurog ang messaging jade slip sa kanyang kamay. Kuya Chinyu, napakalakas mo. Nabalitaan kong pinatay mo si Ni Wu Xiao habang kinukubkob sa purgatorio. Lahat sila nagdala ng pinakamataas na kayamanan ng kanilang mga pamilya, at hindi kanila mahuli. Nang makita ni Yan Ruizo si Chinyu, tila nag-transform siya sa isang chatterbox, walang tigil na daldal. Ilang beses nang gustong sabihin ni Tio Yan ngunit hindi napigilan. Chinyu, hindi ka na talaga dapat bumalik. Sa lakas ni Miss Yan, baka makapunta siya sa purgatorio pagdating ng panahon. Pinapahirapan mo si Miss Yan sa pagbabalik dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Tio Yan na magsalita. I'm sorry, Uncle Yan. Hindi ko napigilan ang sarili ko.
Alam ni Chinyu na maganda ang pakikitungo ni Uncle Yan kay Yan Ruizo, kaya hindi siya tumutol. Halos oras na para sa 100 taon na kasunduan. Pumunta si Chinyu dito sa isang tapat at marangal na paraan, at hindi na kailangang makonsensya. At saka, tiyak na mas malakas ang lakas ni Brother Chinyu kaysa kay si Shio. Kahit na hindi niya matalo si Shio, sasama ako sa kanya, Ranoob Galit na sabi ni Yan Ruizo. It's not about the competition at all. Pinatay ni Chinyu ang 4 na elder ng pamilya ni at maging si ni Wu Xiao. Siya at ang pamilya ni ay nakabuo ng nakamamatay na sama ng loob. Sa ilalim ng ganitong magulong sitwasyon, sa tingin mo ba ay sasaktan ng pamilya Yan ang isa sa 9 na dakilang maharlikang pamilya para tulungan kayo ni Chinyu? Si Tiyo Yan ay itinuturing na isang pangunahing miyembro ng pamilya Yan. Malayo ang kanyang paningin. Sa sandaling sinabi niya ito, kahit si Chinyu ay nakaramdam na ito ng kaunting problema. Ang taong tulad ni Ruizo, na may bloodline ng Heavenly Emperor, ay isang nangungunang talento ng pamilya Yan. Ano ang makukuha ng pamilya Yan kung pakakasalan mo si Ruizo? Update ng novelfuibo0k.com. Marahil hindi naman masama ang talento mo, ngunit maihahambing mo ba ito sa kapangyarihan ng isang maharlikang pamilya? Kung si Ruizo ay ikinasal sa pamilyang Si, ang pamilyang Translation ay maaaring mag-request na 2 ng mga Yan. Mga stage cultivator ng landas ng langit sa hinaharap. Nagpatuloy si Tiyo Yan. Si Chinyu ay maaaring maging isang Tribulation Transcending Stage Cultivator. Kung hindi, paano niya napatay si ni Wu Xiao? Naikuyom ni Yan Ruizo ang kanyang mga kamao at sumagot. Masyadong mahirap dahil isa lang siyang True Saint sa ika-4 na baitang. Kahit gaano kalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ang kanyang cultivation realm laging ay isang katotohanan. Umiling si Uncle Yan. Nakaramdam din siya ng kakaiba na sa talento ni Chinyu, bakit hindi pa siya tumuntong sa ika-5 baitang? With that said, I've spoke so much to prepare you all. Ang ganyang bagay ay hindi isang bagay na kayang labanan ng isang tao. Bumantong hininga si Tiyo Yan at tahimik na umalis. Conflict talaga siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Yan Ruizo na napakasaya mula noong dumating si Chinyu. Sa natitirang oras, para siyang cultivation machine na walang anumang emosyon. Sa silid ni Yan Ruizo, nanginginig ang mga kamay ni Chinyu habang magkayakap sila. Nais niyang maipasok niya si Yan Ruizo sa kanyang katawan. Kuya Chinyu, baka pagod ka sa purgatorio. Marahang hinawakan ni Yan Ruizo ang mukha ni Chinyu, naaawa, at sinabi. Hindi ako sa tuwing naiisip kita. Kung gayon hayaan mong gantimpalaan kita. Yumuko si Ruizo at muling hinalikan si Chinyu. Nakinig si Yan Ruizo kay Chinyu na nagsasabi kung ano ang nangyari sa purgatorio na parang isang batang babae na nakikinig sa isang kwento. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal, dumilim ang araw. Iniutos ng ulo ng pamilya na alang-alang sa reputasyon ng Saintes, Chinyu, hindi ka maaaring manatili sa Mount Donghuang ngayong gabi. Umubo si Tito Yan at sinabi sa kwarto. Galit na tumayo si Yan Ruizo at bubuksan na sana ang pinto para makipagtalo kay Uncle Yan. Ayos lang. Naging mabait naman si Sir Yan para bigyan kami ng ganoon katagal. Bukas na lang ulit kita pupuntahan. Ruizo, huwag mo nang masyadong isipin iyon. Hindi naman siguro masama iyon. Mabuting tao si Sir Yan. Tsaka, sa pagkakataong ito, talagang aalisin na kita. This is my promise. Ngumiti si Chinyu at hinimas ang ulo ni Yan Ruizo. Alam niyang nag-aalala si Ruizo sa kanya sa pagbabawas ng kanyang mga alalahanin. Hindi, sabay tayong aalis. Ipinulupot ni Yan Ruizo ang kanyang mga braso sa leeg ni Chinyu at seryosong tumingin sa kanya. Hindi napigilan ni Tiyo Yan na umubo muli bago siya nag-aatubili na bitawan ang kanyang mga kamay.
Pumunta siya sa isa pang bundok kung saan nag-host ng mga bisita ang pamilya yan. Si Chin Yu ay inayos na manatili doon. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, sa kalaliman ng gabi, maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng pamilya yan. Sila ang tunay na pangunahing numero ng nangungunang siyam na pamilya. Pinigilan ni Yan Gayan ang balita. Gayunpaman, sa mga kakayahan ng katalinuhan ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya, ang balita ay kumalat na sa iba't ibang dakilang aristokratikong pamilya sa sandaling dumating si Chin Yu. Ang aming pamilya ni at ang batang ito ay may malalim na awayan na lampas sa pagkakasundo. Pinatay niya ang 4 sa aming mga matatanda. Papatayin namin siya kung hindi siya dumating sa pamilya yan. Ang banal na Panginoon ng pamilya ni ay personal na dumating dito. Parang gusto niyang ilabas ang galit. Ang batang ito ay mayroon pa ring mga kayamanan ng pamilya G. Dapat natin siyang sugpuin at hanapin ang kanyang kaluluwa. Kung makuha natin ang Xuanyuan Sword, hindi tayo dapat matakot kahit na salakayin tayo ng mga dayuhang lahi ng buong lakas, sabi ng isang Supreme Elder ng pamilyang Yao. Gaano man kalakas ang isang kayamanan, ito ay isang panlabas na puwersa pa rin. Tanging ang sariling lakas lamang ang makakaabot sa limitasyon nito. Ang nagsalita ay si Liu He. Napaka-arrogant ng kanyang mga salita, ngunit walang tumutol sa kanya dahil kaya niya iyon. Nakakunot ang noo ni Yan Tianxi habang nakaupo sa main seat. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. After a long time, nagsalita na rin siya. Ang batang ito ay pumasok sa pamilya Yan sa isang marangal na paraan. Kung tayo ay magkakasama upang salakayin siya, paano natin mapapanatili ang ating reputasyon sa Holy Region sa hinaharap? Kailangan nating pag-usapan ng maayos ang bagay na ito, sabi ni Yan Gayan. Hindi niya sinusubukang tulungan si Chin Yu. Ito ay tunay na para sa kapakanan ng reputasyon ng pamilya. Dati, nang pumunta si Immortal Crane sa pamilya Teng para magbigay ng mga regalo, hindi pinahintulutan ng pamilya Teng ang sino man na kumilos. Ito ay tungkol sa reputasyon ng pamilya. Then allow us to challenge him directly. Kung matatalo natin siya in an open and honorable manner, there's nothing much for others to say. Ngumisi ang pamilya ni at sinabi. Ang batang ito ay may napakaraming pinakamataas na kayamanan sa kanya. Kaya niyang patayin ang unang elder ng pamilya ni sa ilalim ng pagkubkob ng mga henyo ng nangungunang siyam na pamilya. Sigurado ka bang isang tao mula sa pamilya ni ang maaaring pumatay sa kanya sa antas ng paglilinang na ito? Sabi ni Saintes Gu na may mahinang ngiti, hindi man lang nagpapakita ng paggalang sa ulo ng pamilya ni. 2,379 na pamilyang nagsanib puwersa. It's just a little bee start getting some treasures using tricks. Mapapawi ang pangalan ng pamilya ko ni kung hindi man lang kayang harapin ng pamilya ko ang munting beastard na ito. Si Nikong, ang pinuno ng pamilya ni, na tinuya ni Gu Saintes, ay agad na nagalit at natawa. Nagkibit balikat si Saintes Gu. Dahil alam niyang galit na galit ang ulo ng pamilya ni, hindi na niya ito ginulo pa. Sa pagkakataong ito, nag-usap sila hanggang halos madaling araw bago dahan-daang umalis ang lahat. May 2 tao na naiwan sa main hall. Sila ay si Yan Tianxi, ang pinuno ng pamilyang Yan, at si Liu He, ang gumaganap na pinuno ng pamilyang Si. Sir Yan, ano sa palagay mo ang pangkalahatang sitwasyon sa hinaharap? Humigop ng tsaa si Liu He at casual na nagtanong. Ang gininto ang landas ng langit ay malapit ng bumaba, at ang planar na pagsugpo ay ilalabas sa lalong madaling panahon o huli. Sa pagkakataong ito ay hindi karaniwan. Ito ang unang pagkakataon na ang 3 lahi ay tunay na nagsanib puwersa. Noong nakaraan, maaari pa silang magkaisa ng walang kabuluhan sa panahon ng magulong panahon. Sa pagkakataong ito ay hindi pangkaraniwan. Ang 3 lahi, ang lahi ng halimaw,
Ang lahi ng mga multo ay tila nagkasundo na ang mga demonyo. Oo, narinig ko sa matandang ninuno sa ika-9 na antas na malaki ang pressure doon. Gayunpaman, ang kaguluhan ay kumakatawan din sa isang pagkakataon. Ang talento ng ating sangkatauhan ay hindi isang bagay na may kukumpara ng iba pang 3 lahi. Kung may lalabas na ultimate expert, maaari pa rin nating labanan ang 3 lahi kahit na sila ay magsanib puwersa. Muling nagsalita si Siliuhei. Si Shio at Yan Ruizo ba ang tinutukoy mo? Ngunit sa tingin ko ay mukhang okay din si Chinyu. Bagamat ang kanyang lakas ay nasa ika-4 na baitang True Saint, maaari niyang patayin si Ni Wuxiao kasama ni Teng Zisho at ang iba pa gamit ang kanyang lakas sa ika-4 na baitang. Ito ay sapat na upang patunayan ang isang bagay. Bukod dito, sa palagay ko ay tumahak siya sa ibang landas, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay nananatiling hindi alam. Inindayog ni Yan Tianxi ang kanyang tasa habang may iniisip. Wala nang pagkakataon ang mga cultivator ng nakaraang Path of Heaven. Gayunpaman, sa mga tao ng kasalukuyang Path of Heaven, ikaw, ako, Yan Gayan, si Shio, Teng Zisho, at maging si Xiaosheng ay maaaring maging taong iyon. Siyempre, mas maganda kung isa sa 2 pamilya natin ang maging isa sa mga tao. Ano sa palagay mo? Matagal na natahimik si Yan Gayan bago siya nagsalita ng dahan-dahan. Lalong nagiging kawili-wili ang mga bagay ngayon. Ang sinaunang Buddha ay tila may kahalili na. Nagkaroon din ng walang hangganang banal na kahulugan sa purgatorio na maaaring labanan ang landas ng langit. Ang immortal crane ng lahi ng demonyo ay maaaring supilan ang 4 na divine beast. Ang 9 na perpektong Path of Heaven ng babaeng nakamaskara ay pinagsama sa isa. Kilala ang sangkatauhan sa kanilang katapangan at kahandaang gawin ang mga mapanghamong gawain upang makamit ang kanilang mga layunin, kahit na nangangahulugan ito ng paglalagay ng kanilang sarili sa mahihirap na sitwasyon. Ang aming pamilyang si ay handang pag-aralan ang walang kamatayang mga kasulatan ng pamilyang si kasama ng banal na Panginoong Yan at pumasok sa lupain ng Celestial Saint ng aming pamilya upang maunawaan ang mga pamamaraan ng Dao na iniwan ng pamilyang si Shiraiways Immortal kung sumang-ayon kayo sa kasal ng pamilyang si Emperor Odzo. Bukod dito, ito ay isang patak ng kompletong asensya ng dugo na naiwan ng Immortal Emperor na ibibigay kay Holy Lord Yan. Si Siliuhei ay naglabas ng isang bote ng jade at bahagyang binuksan ito. Ang kalooban ng isang Immortal Emperor ay bumaba na parang isang hari. Ang nakakatakot na iyon ay naging sanhi ng pag-ikot ng sinaunang porma sayon ng pamilya Yan. Mabilis na tinakpan ni Siliuhei ang bote at hinaranggan ang paglabas ng testamento. Ang kakanyahan ng dugo ay ang ubod ng dugo ng isang tao na naglalaman ng kalooban, pangunawa, at maging ang landas ng buhay ng isang tao. Maaaring makita sila ng isa sa pamamagitan ng kakanyahan ng dugo. Katumbas ito ng pagpapakita ng buhay ng isang Immortal Emperor sa madaling salita. Ito ay isang bagay na maaaring mabaliw sa mga magsasaka. Mataas ba ang tingin ng pamilya si kay Shio? Talagang napakalaking halaga ang binayaran mo para sa usapin ng 2. Si Saint Tian ang may pinakamakapangyarihang bloodline ng Immortal Emperor Tianming. Ito lang ang katumbas ng halagang babayaran natin. Si Shiyu din ang pinaka-talented na tao sa pamilya naming sa nakalipas na 10,000 taon. Ang kanyang Way of 5 Elements ay malapit na sa perpekto. Mga produkto sa N0 Velfeld 00K. Sa magulong mundong ito, kahit na ito ay isang bakas ng pagkakataon, kailangan nating gamitin ang buong pamilya para sa pagkakataong iyon, maaaring sumumpa sa langit na kung ang pamilya Yan ay may problema, ang pamilya si ay gagawa ng todo para sagipin sila, syempre, ang pamilya Yan ay gagawin din kung ang pamilyang si ay nasa problema. Kung marinig ng iba ang mga salita ni Siliuhei, magugulat sila. Ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay pinipigilan at kinokontrol ang isa't isa.
Magsasama-sama lamang sila ng buong puso kapag nagkakatugma ang kanilang mga interes sa mga pambihirang pagkakataon. Ang deklarasyon ni si Liu He sa pagkakataong ito ay upang pagbigkisin ang dalawang sinaunang aristokratikong pamilya at magkasamang sumulong at umatras. Bukod dito, sapat na ang kanyang katapatan. Sa panig ni Qin Yu, tahimik na umalis si Juwo at tinungo ang Thunder Courtyard upang hanapin sina Lei Xin at Flower Granny. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi ganoon kadali. Ang kinalabasan ay mahirap sabihin kung walang panlabas na suporta. Naka-cross-legged si Qin Yu sa lupa, at biglang pinakawalan ang Dracula's Immortal Scripture at 5-element and 8-trigram technique. Sa kumpas, para siyang maliit na bangkang naglalayag sa malawak na dagat at anumang oras ay maaaring masira. Ang chi ng Path of Heaven ay pumasok sa compass, at kaagad, hindi mabilang na impormasyon ang pumasok sa kanyang isipan. Mukhang magbabago ang landas ng langit. Bulong ni Qin Yu sa sarili. Ang walang katapusang impormasyon ay patuloy na pumasok sa kanyang isipan, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng bagong pag-unawa sa pangkalahatang kalakaran ng landas ng langit. Hindi dumating si Yan Ruizo para hanapin siya nitong mga nakaraang araw. Malamang ay pansamantalang pinagbawalan siyang lumabas. Sinamantala ni Qin Yu ang huling pagkakataong ito upang patuloy na magsaka. Kanina pa niya iniisip kung ano ang gustong iwan sa kanya ng kanyang ama. Ang mga pamamaraan ng paglilinang, mga formula ng tableta, o iba't ibang mga pamamaraan. Gayunpaman, itinanggi niya ang lahat ng ito. Sa bawat oras na lilito ang kanyang ama, ito ay sa pinakamapanganib na oras. Ito ay totoo lalo na kapag siya ay nakaharap sa bangungot. Ang kanyang kaluluwa ay durog ng paunti-unti, ngunit pilit siyang umasa sa proteksyon ng kanyang ama upang mabuhay at mapawi ang isang Divine Sense Spirit Bead. Tila sinasabi sa kanya ng kanyang ama na galugarin ang lahat ng kanyang sarili, ngunit paprotektahan siya ng tahimik. Tahimik na inisip ni Qin Yu na pinag-iisipan niya ang bagay na ito sa loob ng maraming taon. May ideya na siya ngayon na hindi niya pananggahasang ipatupad noon. Gayunpaman, kung maabot niya ang isang desperado na sitwasyon, marahil ay maaari pa rin siyang manalo ng pagkakataong mabuhay sa paglalakbay na ito sa banal na rehiyon. Ang pagsasanay sa buhay at kamatayan sa purgatorio ay higit pa kaysa sa banal na rehiyon. Ang kanyang mga pag-iisip ay mabilis na tulad ng kidlat ngayon, at siya ay mas mature sa kanyang pagsasaalang-alang. Lumakas ang divine sense ni Qin Yu at pumasok sa Path of Heaven. Hinawakan niya ang tipak ng spatial chi na iyon, binalot ang kanyang banal na sentido sa paligid nito, at pagkatapos ay, umakyat, pataas. Ang walang kamatayang kasulatan ng pamilya Yan ay tila may malalim na pagsasaliksik ng mga spatial na panuntunan, kaya tama lang para kay Qin Yu na matuto mula rito. Pagkatapos ng hindi malamang panahon, muling dumating si Qin Yu sa Sea of the Path of Heaven. Ang mga patakarang ito ay mas maliit pa sa 1 bilyong bahagi ng buhok, at ang ilang bahagi ay masalimuot at sira. Kung hindi maunawaan ng banal na kahulugan ang linya ng mga tuntunin, hindi nila maaabot ang dagat ng landas ng langit. Gayunpaman, sa kapangyarihan ng divine sense ni Qin Yu, madali niyang magagawa ang lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, ang dagat ng kalawakan sa harapan niya ay mas malawak at walang hangganan. Ang dagat ng landas ng langit na kanyang inakyat noong nakaraan ay tila dulo ng dagat, makitid at mahaba. Noong lumalangoy siya sa ilog ng kalawakan sa Holy Region, nasa gitna siya ng dagat. Ito ang asensya ng planar suppression. Gaano man katalino ang isang tao, ang mga bagay na kanilang naiintindihan sa iba't ibang eroplano ay magkakaiba maliban kung ang kanilang mga kaluluwa ay sapat na malakas upang malayang lumangoy sa buong ilog ng landas ng langit. Dahan-daang dumaong ang mga paa ni Qin Yu sa ilog ng landas ng langit. 2,380 pagsubok. Kaagad,
Ang kanyang malungkot na banal na mata ay kumislap ng hindi mabilang na mga spatial na panuntunan at spatial chi deductive transformation. Naliwanagan si Chinyu. Ito ang pangunahing pagbabawas ng mga spatial na panuntunan, at lahat ng makapangyarihang spatial spells ay nakabatay din dito. Tulad ng mga karakter, gaano man kakomplikado ang isang karakter, nabuo ito sa pamamagitan ng mga stroke. Ang pag-unawa sa mga ito ay magiging malaking tulong sa kanya sa hinaharap, anuman ang paglikha o pag-aaral ng mga diskarte. Ang kanyang kaluluwa ay unti-unting lumiliit na parang lobo. Ang ganitong uri ng pagkonsumo ng kaluluwa ay nagpatindig sa buhok ni Chinyu. Ang paglalayag sa dagat ng kalawakan ay isang pagkakataon para sa kaliwanagan. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ay napakalayo na sa totoong katawan. Ang tunay na katawan ay magiging tanga kung ang kaluluwa ay pagod na at hindi na makakabalik sa tunay na katawan. Sa makatuwid, maraming mga tao ang lumangoy lamang sa ibabaw ng dagat ng kalawakan at hindi nang ahas na makipag-ugnayan sa dagat na ito ng daan. Ngunit sa sandaling ito, may sariling plano si Chinyu. Dati, nang sunugin niya ang kanyang kaluluwa para pumasok sa mundo ni Jun Yixian at ang kanyang kaluluwa ay sumabog na may kapangyarihan na 12-dosenang beses na mas malakas, nakakita siya ng malabong ron. Bagamat hindi niya ito nakikita ng malinaw, nararamdaman niya ito. Kasunod nito, nakita niya ang parehong ron sa spatial teleportation passageway na may pangalawang anyo na Desolate Divine Eye. Nais niyang subukang gamitin ang pangalawang anyo na Desolate Divine Eye upang makita ang panuntunan sa dagat ng kalawakan. Hindi niya alam kung ano ang ron, ngunit alam niyang isa itong mas malalim na spatial rule. Maaari siyang gumawa ng mga pagsasaayos kung malinaw niyang mapapansin ang ron na iyon. Huminga siya ng malalim at hindi na nag-alinlangan pa. Bumulusok ang kanyang kaluluwa sa dagat ng kalawakan na parang malaking isda na tumatalon sa tubig. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na impormasyon tungkol sa mga spatial na panuntunan ay lumundag sa kanyang isipan tulad ng tubig dagat. Dahil sa dami ng impormasyon, sumabog ang ulo ni Chinyu. Pilit na hinarang ni Chinyu ang impormasyon, at pagkatapos ay lumangoy ang kanyang kaluluwa patungo sa pinakamalalim na bahagi ng dagat ng kalawakan. Ang kanyang kaluluwa ay natupok sa isang nakakatakot na bilis. Kung ito ay isang ordinaryong true saint sa ika-4 na baitang, ang kanyang kaluluwa ay ganap na natupok sa sandaling pumasok siya sa dagat ng mga panuntunan, lalo pa ang pagpasok sa dagat ng kalawakan. Sa kailaliman ng dagat, hindi mabilang na mga estatwa ang nakatayo sa tubig. Magkaiba sila ng taas at parang buhay. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang mga estatwa na ito ay parang mga buhay na tao. Nararamdaman niya ang kanilang maliwanag na pagbabago-bago ng divine sense. Gayunpaman, sumulyap lamang sa kanila si Chinyu. Muli siyang lumalim ng 12-dosenang metro. Nang makitang natupok ang kalahati ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, bigla niyang isinaaktibo ang pangalawang anyo ng mapanglo na banal na mata. Sa isang iglap, ang tubig dagat sa harap ng kanyang mga mata ay unti-unting umatras at napalitan ng bilyon-bilyong tuntunin. Sa ilalim ng titig ng pangalawang anyo ng mapanglo na banal na mata, ang bilyon-bilyong spatial na mga tuntunin ay dahan-daang umatras muli, RA Bitcoin section. Isang napakalaking ron ang dahan-daang lumitaw sa ilalim ng dagat. Sa sandaling lumitaw ang ron, naramdaman ni Chinyu ang isang matinding galit na biglang sasabog. Hindi niya alam kung gaano katagal na buhay iyon. Sinulyapan lamang ito ni Chinyu at agad na naramdaman na hindi napigilan ng kanyang katawan na lumuhad. Ito ay isang paghihigpit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at ito ay hindi isang bagay na maaari niyang kontrolin. Ang kanyang kaluluwa ay agad na natatakpan ng mga bitek, at ang kanyang tunay na katawan na malayo sa pamilyang yan ay biglang nanginag. Isang patong ng dugo ang dahan-daang lumabas sa kanyang mga mata, sulok ng kanyang bibig, tainga, at maging sa balat ng kanyang buong ulo.
Siya ay tumingin tremendously nakakatakot. Sa sandaling nabunyag ang Ron, ang milyon-milyong estatwa ay biglang lumuhad ng dahan-dahan. Sobrang nakakatakot ang eksena. Sa banal na dagat ng kalawakan, kung saan walang kahit na liwanag, ang hindi mabilang na mga estatwa ay biglang lumuhad. Ang isang makapal na layer ng fog ay tila nakatago sa paligid ng Ron. Kahit na ang pangalawang anyo ni Chinyu ng mapanglo na banal na mata ay hindi ito malinaw na nakikita. May oras lang siyang sumulyap dito bago siya nagmamadaling umalis. Sa isang iglap, ang Ron ay muling natakpan ng bilyon-bilyong linya ng mga patakaran, at pagkatapos ay hindi mabilang na tubig dagat ang bumaha sa buong dagat ng kaluluwa. Agad na naramdaman ni Chinyu ang kanyang kaluluwa na may dalang bundok sa kanyang likod. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at lumutang lamang sa isang maikling distansya, ngunit nakaramdam siya ng pagod at hindi makaalis. Ang kanyang kaluluwa, na nakatali sa isang bakal na tanikala ng mga patakaran, ay malapit ng mahaylo sa malalim na dagat. Sa sandaling ito, sa espasyo ng singsing ng Somero, 100 heavenly deity pills ang sinunog sa medicinal chi at pagkatapos ay lumundag sa katawan ni Chinyu sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Sa isang iglap, isang napakadalisay na kapangyarihan ng kaluluwa ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas si Chinyu na lumaban. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa at sumugod sa tubig. Pagkatapos ay naramdaman niya ang lokasyon ng kanyang tunay na katawan, at ang kanyang kaluluwa ay agad na bumalik. Splurt! Dumura si Chinyu ng isang subo ng dugo at kumuha ng ilang bote ng heavenly deity pills. Ibinuhos niya ang 12 ng mga table tasks sa kanyang bibig na parang walang bayad. Kung sino man ang makasaksi nito, tiyak na malaglag ang kanilang mga panga sa pagkamangha. Ang ganitong uri ng divine pill ay maaaring magpagaling ng mga pinsala sa kaluluwa sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng isa, booktop update please. Gayunpaman, kinain sila ni Chinyu tulad ng pagkain ng beans. Ang nakakatakot na kapangyarihang panggamot ay patuloy na gumaling sa mga pinsala sa kaluluwa ni Chinyu at dahan-daang inaayos ang mga bitek sa dalawang divine sense figurine. Sa kabutihang palad, nakarating ako sa oras. Pawis na pawis si Elder Guai. Bago umalis si Chinyu, nakipag-ugnayan na sa kanya si Chinyu na agad na sunugin ang heavenly deity pill para mapunan muli ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa kapag may napansin siyang mali sa totoong katawan ni Chinyu. Ganito niya nagawang hilahin pabalik si Chinyu sa huling sandali. Kung hindi, ang kanyang kaluluwa ay tuluyang lulubog sa dagat ng landas ng langit. Sa sandaling ito, sa ibang lugar sa pamilya Yan. Biglang sumulpat si Yan Gayan sa kwarto ni Yan Tianxi. Naramdaman mo rin. Parang may nangyari sa dagat ng kalawakan. Sa sandaling ito, ang dagat ng kalawakan ay nasa isang marahas na bagyo. Tila galit na galit ang landas ng langit. Nanganganib din ang marka ko sa dagat ng kalawakan. Si Yan Gayan ay mukhang solemn. Maraming cultivator na malalim na konektado sa mga spatial na panuntunan ang nakakaramdam ng galit ng landas ng langit sa kanilang mga kaluluwa. Ang gabing iyon ay nakatadhana na walang tulog. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting naglaho ang dumadaloy na alon mula sa kaluluwa. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa panig ni Chinyu, tumagal din siya ng halos 3 buong araw bago naayos ang kanyang kaluluwa. Kung hindi dahil sa nakakatakot na epekto ng heavenly deity pill, malamang na kailangan niyang tumagal ng 1 taon at kalahati para makarecover mula sa pinsalang ito. Tumayo si Chinyu, nakaramdam ng kirot. Anuman sa mga tabletang ito ay isang napakataas na grado ng 9th grade na tableta. Sa pagkakataong ito, nasayang niya ang daan-daang heavenly deity pills para sa pagsusulit na ito. Ngayon, ang kanyang mga reserba ay halos maubos. Nagawa mo ba? Tanong ni Elder Guai mula sa singsing ng Somero. Hindi ako sigurado. Ang primordial rune na iyon ay sobrang malabo.
Kahit na ang pangalawang anyo ng desolated na Divine Eye ay hindi nakikita ng malinaw. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagkaroon ng malabong alaala. Tumugon si Qin Yu kay Elder Guai habang patuloy niyang hinuhusgahan ang rune sa kanyang kamay, sinusubukang kopyahin ito. Ito ay isang pambihirang tagumpay. Sa aking mga minanang alaala, ang mga primordial rune ay ang pundasyon ng trilyong mga panuntunan. Tanging ang napakalakas na realm cultivator lamang ang makakakita nito. Itinuturing kang napakaswerte na makita ang rune na iyon, bulalas ni Elder Guai. Oo, nararamdaman ko rin ito. Ang pagbabawas ng primordial rune na ito ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang balangkas lamang nito ay kumonsumo ng isang nakakatakot na dami ng magulong enerhiya. Kahit ang aking glazed holy body ay hindi makayanan ang pagkonsumo na ito.